Nakita natin yung mga pinaghahanap na natin ng mga boss. Yung mga, sabihin na natin, yung mga gumagawa ng torture at saka yung mga nagpo-provide ng mga prostitution. 4 mula sa 401 dayuhan na nahuli ng mga otoridad kahapon sa isang scam hub sa Pasay City ang itinuturing ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na anila ay mga pogo boss. Kabilang dito ang isang Chinese na sinasabing taga-torture sa Pogo Hub sa Nasdaq sa Pasay City na ni-raid ng mga otoridad noong October 2023. Sinasabing sangkot ang Pogo na ito sa scamming at prostitusyon. May mga nakita rin noon na torture chamber at iba't ibang gamit sa pag-torture ng tao. Well, may mga persons of interest tayo na involved sa mga kaso na hawak namin before. Like yung isa, siya ay involved sa pagto-torture dito sa mismong Nasdaq, Pogo Hub. Isa pa sa mga nahuli na isa ring Chinese national na dati namang bugaw sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga o siyang tagakuha ng mga prostitute na ipinapasok sa loob ng scam hub. Yung maraming tato, siya yung tinuturo na nagdadala ng mga babae doon sa Porac Pogo Hub. Kanina inamin niya na siya ay pamilyar doon sa Angeles at sa Pampanga. At ganun din yung isa, sinabi niya na pamilyar din siya sa Pasay. Ayon sa PAOC, parehong may 9G visa ang dalawang dayuhan pero hindi sila nagpa-downgrade noong nakaraang taon sa Bureau of Immigration. Kaya pareho na silang overstaying sa bansa. Isa naman sa mga Pilipinong driver sa Pogo Hub ay dati ring driver ng mga VIP sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. So talagang sila, nagbubuo na sila ng mga small-scale Pogo Hubs at ang mga automatic, yung mga kinukuha nila, yung may mga experience na sa scamming activities at ito ay mga galing sa iba't ibang Pogo Hubs dito sa Pilipinas. Umabot sa 401 ang mga dayuhan na nahuli sa raid sa Pasay City kahapon. Pinakamarami ay Chinese at Vietnamese. Ang mga nahuling dayuhan ay sangkot sa iba't ibang uri ng panloloko. Kabilang na ang cryptocurrency scams, love scams at investment scams. May mga natagpuan ding daang-daang SIM cards, text blaster equipment, one-time password generators at cold crypto wallets sa nasabing scam hub. Tuloy-tuloy naman ang isinasagawang deportation effort ng Bureau of Immigration o BI sa mga foreign FOGO workers na nananatili pa rin sa Pilipinas. Ayon kay BI Commissioner Biado, tuloy-tuloy ang pag-uusap ng mga kinauukulang ahensya upang tuluyang matunton ang lokasyon ng mga ito. Constantly minomonitor naman namin ang mga movement po nila in cooperation, of course, with the PAO, the NBI, the PNP. Ngayon kung wala silang lehitimong rason para nandito sa bansa, aarestuhin at i-deport. Sa ngayon, higit 100 POGO workers pa ang napaalis na ng bansa sa nakalipas na 2 linggo at may naka-schedule pang i-deport para sa mga susunod na araw. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.